Pansin nyo ba ang pagdami ng mga bamboo sa Maynila? Para raw yan makaiwas sa pagbaha. Pero nag-aalangan ng iba dahil baka raw magdulot pa yan ng pagbara sa mga drainage. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Fatima Baduria. Malabamboo wall ang makikita ngayon sa Roas Boulevard. Meron din sa Padre Burgos Avenue sa Maynila. Itinanim daw ito ng Manila Local Government para makatulong na maiwasan ang pagbaha. Kasi itong bamboo, di ba, malakas sumipsip ng tubig pagka muulan. So may program si Mayor na 100,000 bamboos ay tatanim namin dito. Bonus din daw na aesthetic ang mga ito. Nasa 8 to 10 feet ang taas ng mga Japanese bamboo na kanilang itinanim. Hindi raw ito masyadong lumalaki. Galing Bulacan ang supplier at nasa 25 million pesos ang pondo ng Manila LGU para sa proyekto. Pero komento ng ilan sa social media, baka raw magdulot lang ito ng kalat sa kalsada. Sabi naman ng eksperto, Kalat ito dahil yung dahon niya madaling mag-mature, nahuhulog. So, they need sweepers. Pero madali lang naman din minsan ito. Isa, once a day nandun, nililinis lang yung area, nakatulong to yung Parks Development Office. Ititrim mo siya para maganda yung pantay sa gilid, sa ibabaw. Maganda siyang tingnan. ayon sa forester, maraming magandang dulot ang kawayan. Hindi lang iwas baha, iwas soil erosion at nakakatulong din para malinis ang hangin. Pinaka-importante na gamit ng kawain is for the environment. So, aside from the carbon dioxide sequestration, nagbibigay ng oxygen sa atin. Any open areas ng Manila pwedeng tamnan ng kawayan. Iba-iba ang pwedeng solusyon para sa flood control at hindi lahat kailangan ng malaking budget. Kayang-kaya rin pala yan ng kawayan. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang Bamboo Flood Control Project na ito sa Maynila kasama si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, ano ang sabi ng mga nakausap mo na nakakita nitong bamboo trees sa lungsod ng Maynila? Paps, may mga nagandahan nga dun sa proyekto kasi nga maraming magandang dulot itong bamboo for the environment, tapos yung flooding pa. Tapos pag tinignan mo, maaliwalas pa kasi di ba parang nasa kalagitnaan ng lungsod, makakakita ka ba naman ng mga kawayan? Pero may mga nagsasabi nga rin kasi sa social media na, naku, baka lalo lang kumalat kasi talagang makalat daw itong bamboo eh. Bakit daw nag-aalala yung iba na mas bumara pa yan sa mga kanal? Eh sabi ng yung nakausap mong engineer, no? Mula sa LGU, lilinisin lang, kinakailangan, tutukang linisin. Yes, Paps, kasi raw mabilis daw lumago yung dahon nito. Ititrim nga daw, ano? Yes, so, tapos pagka nalagas yun, baka magkumpul-kumpul, talagang doon pa mapunta sa drainage. Baka Babara. raw, yes, so kailangan talagang malinisan siya, Paps. Okay, Japanese bamboo, yung klase ng kawayan na itinatanim. Bakit dyan yan ang napili nila? Yes, Paps. Ito kasing Japanese bamboo. Hindi siya talaga tumataas eh. So actually, tinanong ko nga rin si Mirna, ano ba yung masasuggest niya na maganda na itanim, lalo na along dun sa mga major roads. At yun nga rin yung nabanggit niya na unang-una, yung Japanese bamboo. Kasi mas mababa, mas madaling i-maintain. Yung meron naman tayong mga lokal na mga ornamental bamboo, yung yellow bamboo na tinatawag, kaso mas tumataas daw yun, Paps eh. So for maintenance daw talaga ito, Nahirapan Paps. silang, kumbaga, i-control yung dumi, no? Yes, Paps. Okay, paano ba ang maintenance ng mga ito? Paano ito aalagaan? Paps, ano raw to matakaw raw to sa tubig. So, kailangan na regular na madiligan itong mga bamboo. Tapos, yun nga yung mga trimming and yung pagwawalis, Paps, para mapanatiling malinis siya. Okay, 25 million pesos ang pondo para sa proyektong ito. Masusulit naman ba yan? Sabi mo nga, malakas sa tubig itong mga bamboo na ito. Baka mas magastos. Yes, Paps. Ito kasing 25 million pesos daw ay para doon sa, yun nga, 100,000 na kawayan. Tapos, nilalagyan din daw kasi nila ng mga pailaw yan, lalo na pagkagabi para yung mga daanan ay maliwanag pa rin. Pero, Paps, yun nga, sabi nila, fina-finalize pa raw itong costing. Pero hopefully, talagang masulit natin. Saan pa planong magtanim bukod sa Roas Boulevard nitong mga kawayan? Ngayon, Fatima? Paps, meron ng nasa Padre Burgos Avenue, tapos maglalagay din daw sa Arte at balak nila na malagyan talaga yung malapit doon sa mga waterways dahil daw mas strengthen niya yung mga waterways, Paps eh.
Okay. Itong mga kawayan na ito, kailan sisimulan? Kailan sisimulang itanim? O meron nang itinatanim? Yes, meron na, Oo. Paps. Pero mga sampling pa lang Oo. daw yun eh. At this month daw, magtutuloy-tuloy pa hanggang sa susunod na buwan. Pero yun nga, hindi pa raw sure din yung timeline, Paps. Pero ngayon, nasa mga 1,000 na raw yung mga naitanim nila along Rojas Boulevard, Paps. Ano ito, Fatima? Ililimita lang ba sa mga Japanese bamboo? Napakaraming kawayan, no? Iba't ibang klaseng kawayan ang meron tayo dito. Hindi ba mag-experiment yung Manila LGU ng ibang, kumbaga, variety? Actually, Paps, ang kwento sa akin ay naghahanap pa raw kasi sila ng mga supplier pa eh. So, depende rin siguro kung ano yung makita nila nga, siguro yung mas mura daw ng mga supplier. Kasi yun daw ang tinitignan nila eh, yung makakamura din daw sila sa mga klase ng bamboo, Paps. Ayun. Pero hindi pa final na 25 million pesos o mas lalaki pa ang budget? Yes, Paps, pina-finalize pa raw yung costing eh. Okay, sige. Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.